I wanna get wild for you. There's no reason in holding it back tonight. Di ba ningon ko ninyo, there is a church nga ang makapaimpyerno sa tao, ang makapalaglag sa tao, may zoon. Naibalo ka ba? Ang imong pagsalikway sa gasa o sa manuluwas nga mao si Ginoong Hesus. Ang makapaimpyerno sa tao, dili na sala. Naibalo ka ba nga no? Tungod kay ang sala, gibayra na ni Ginoong Hesus dito sa krus Kalbaryo. Bisan unsa nimo kadautan, naibalo ka ba? Bisan unsa nimo kadautan, bisan unsa nimo ka makasala nga tao, kung imong dawaton si Ginoong Hesus nga imong Ginoo manuluwas, kung imong dawaton ang gasa sa Dios nga mao ang iyong kinabuhing dayon, naibalo ka ba? Sa diyang imong pagdawat ni Ginoong Hesus nga imong Ginoo manuluwas, ikaw gimatarong ka sa dugo ni Ginoong Hesus. Unya dili lang gimatarong ka, kundi ang tanan nimong mga sala, ang tanang mansa sala sa imong kinabuhi, gihugasan sa dugo ni Ginoong Hesus, gibalaan ka sa Dios. Praise God, another night. Yes. Amen. To sing songs, to hear and listen to the Word of God, Right. to refuel in His presence. Amen. That's right. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise In the process, in the waiting, you're making melodies over me, and your presence is the promise, for I am a pilgrim on a journey, and you will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling, and in my weakness you are the strength that comes from within. Good Shepherd of my soul, take my hand and lead me on, and you make my footsteps and my path secure. So walking on water is just the beginning. Cause my faith to rise, stand at attention, for you are calling me to the greater days, and you will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling, and in my weakness you are the strength that comes from within. Good Shepherd of my soul, take my hand and lead me on,
shepherd of my soul. Take my hand and lead me on. Yes, lead us. Come on, you sing with me tonight. Oh, how I love you, how I love you. You have not forsaken me. Oh, how I love you, how I love you. With you is where I want to be. Oh, how I love you, how I love you. You have not forsaken me. Oh, how I love you, how I love you. And you is where I want to be. Oh, how I love you, how I love you. You have not forsaken me. Oh, how I love you, how I love you. With you is where I want to be. Oh, how I love you, Lord. You have not forsaken me. Oh, how we love you, Lord. You have not forsaken me. You have wrapped my soul. Well, lift the head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling, and in my weakness, you are the strength that comes from waiting. Good shepherd of my soul. Take my hand and lead me on, and you will lift my head. You will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling, and in my weakness, you are the strength that rises from within. Good shepherd of my soul. Take my hand and lead me on. Wow, thank you, Jesus. Good evening, everybody. Today is Tuesday. Remember that this is the night that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Why? Don't you know why? Because our help comes from the Lord, which made heaven and earth. Hallelujah. Naibalo ka ba? Ang Ginoo nga nagbantay nimo. Ang Ginoo nga nagbantay nato wa natulog. Siguro maayo ang atong pagkatulog kada gabi, no?
natulog ta pero kinsay nagbantay nato ang Ginoo. Mo nang giingon si David sa Psalms 103. Look at verse 1 to 3 giingon, I will bless the Lord, O my soul, and all that is within me, and forget not all His benefits. Nahibalo ka ba? Because God is a good God. Hallelujah. Mao na nga nakaalagad ta sa Ginoo nga maayo. Sa yawa di ka kadawat og maayo. Sa Ginoo di po ka kadawat maigsunog daotan. Wa nahibalo ka ba gano? Because God is good. Unya ang yawa daotan. Now atong ipadayon tong pagtulod-an nga atong gisgutan ni adtong ang kagabi, mao ta na iyon ko ninyo nga atong ibutang ang atong kaugalingon o ang atong sarili sa dapit na sayon ang panalangin sa Dios. Sayon ang grasya. Sayon ang favor. Sayon ba ang tanan? Dili lisod. Nay daghang mga tawo nga ilang pilion ang lisod. Kaunta dunay sayon. Nahibalo ko ba asa ang sayon? Sa humility side. Mao na ang sayon maigsoon. Pero ang pinakalisod nga sitwasyon kining the pride side, because God opposes the proud, meaning kontra dunay dako king ali nga ang imong prayers, ang imong gitawag nga pagampo o even sa imong desire sa imong kasing-kasing maglisod og abot tungod kay dunay ali. Ang nakaali ana nahibalo pag unsa mao kanang spirit of pride. Mao karon ako sang basahon maigsoon ang the Gospel of Philippians chapter 2 as our introduction nga verse sa Bible giingon dinhi. Philippians chapter 2, look at verse number 5 up to verse number 11. Mao ni ang giingon. So you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position as slave and was born as a human being. And when He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died in criminal's death on a cross. Now look at verse number 9. Therefore, God elevated Him. Meaning, ang Ginoo mo'y nagbayaw kani, elevated Him to the place of highest honor. Dili lowest, highest honor, and give Him the name above all other names. That the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. Now, ang akong buti pasabot, di ba akong giingon ninyo kagabi nga inyong ibutang ang inyong kaugalingon sa dapit nga naaduol mo sa Dios. Sa dapit may di ba si Ginoong Hesus mingon nga let this mind, gingon ni Apostol Pablo, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Bisan siya Ginoo, nahibalo ka, bisan siya Ginoo, dito sa langit, nahibalo ka ba dito sa langit? Si Ginoong Hesus nasa trono, gisimba sa mga manulunda, adlaw gabi Pero sa diyang mianhi sa kalibutan, bisan pa ang kaugalingon niyang lugar, wala ni ilangan to kaniya. Gibugal-bugalan siya. Pero nahibalo ka ba, dunay mission ang atong Ginoo. Diba ningon ko ninyo kagabi at the right time, at due time, dunay right time maigsoon nga ikaw ibayaw sa Dios gikan sa honor ug dungong. Pero ang paagi ana is humble yourselves under the mighty hand of God, because in due time He will lift you up in honor. Now, atong gisgutan kagabi ang mahitungod sa definition of humility. The world defines humility as allowing oneself in relation to others, a state of being or act of being humble, freedom from pride of arrogance. Now, ato pong gisgutan gabi it's about Moses in Numbers chapter 12 verse 3. Now the man Moses was very meek, gentle, kind, and humble, above all men on the face of the earth. Daghang mga bana karon, dili inod tanan, napoy daghang mga asawa karon, dili pud tanan nga ilang gabiyan ang ilang panimalay. Tungod sa
nga problema siguro. Now look at Moses. Pila ka milyon ka mga tao ang gidala ni Moses. Pero wa siya nagbagulbol. Wa siya nireklamo. Mo nang mingon ang Ginoo nga wa nay laing tao nga mapainobsanon ining kalibutan na maigsoon kundi si Moses. Dili pagid niya dili niya kaliwat niya kundi mga katawhan to nga gihatag sa Ginoo ngadto kaniya. Iyang gialagaran hangtod maigsoon sa gitawag nga promised land. Ang ubang mga tao nakaabot sa promised land, siya wa gani kaabot. Muna nga ang gingon din sa Bible, now the man Moses was very humble, gentle, kind, above all men on the face of the earth. Remember that meekness is not weakness. And the fact is that God opposes the proud, He giveth grace to the humble. Godly humility is being comfortable with who you are in Christ Jesus and seeking build up others. Seeking build up others. Ang ubang mga tao, ilang dauton po ang ubang mga tao. No, ayaw dauta. Building up yourself, building up others up, not yourself. It is gratefully walking in God's grace, how love and forgiveness. Now, the picture of humility in the Bible is one of the strong person who love others, not someone who is wimp, of a person who is not strong and brave. Now, look at Philippians chapter 2, look at verse 3 to 4. So don't be selfish. Ayaw ko no paghinako. Nahibalo ka ba nga nahibalo ka ba pride mao nay gitawag og inahan sa tanang mga sala. Unya kung naa kani mong spirit of pride, dili ka gusto nga mabintaan. Dili ka gusto nga malabuan. That's why the Bible says that don't be selfish, don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Ayaw hunahunaa ang ubang mga tao, ayaw hunahunaa nga masalabaw ka sa ubang mga tao. Kay kung imo hunahunaon nga masalabaw ka sa ubang mga tao, wala. Dili man ka makig-join ganito nila kay imo magitanay mong pwede mas believe ka man sa mong sarili. Munang dili ka makarelate ngadto kanila. And then don't look out only for your own interest, but take the interest of others too. Dili lang kay kaugalingon nimong kalipay bitaw, dili kay kaugalingon nimong satisfaction or tinguha maigsoon o uban maapakan nimo. No, dili na maayo. Muna nga the person that is truly humble is the person who will count others more significant than themselves, because they will look not only of their own interest but also the interest of others. Now, humility is also recognizing that you need God's help. Ang humility o kini mapainubsanon maigsoon, nagsalig ka kanunay og tabang nga gikan sa Dios. Imong gisaligan ang tabang nga gikan sa Ginoo. Now, knowing that you cannot truly succeed in your own strength, it is thanking God for your talents, gifts, and give Him credit for your accomplishment. Now, ang kinsay naghatag nimo og talent or ability ang Ginoo. Kanang talent or ability nga naa nimo na dili na imo iya na sa Dios. Ug yan ang gihatag maigsoon para imo nang maggamit. Pero nahibalo ka ba ang gusto sa lang sa Ginoo nga imong ma-recognize ang Ginoo nga without God in your life, you can do nothing. Mao na nga kung imo nang hunahunaon pag-ayo, kung imo nang buhaton nga nagkinahanglan ka sa Ginoo kada adlaw, kada minuto. Mo bitaw nga ganahan ka mag-ampo, ganahan ka magpasalamat sa Ginoo. Nahibalo ka ba ngano? Tungod kay imo manggiila ang Dios nga without God in your life wala kay mahimo. Pero nganong dili ka ganahan mag-ampo? Ngano di ka ganahan magpasalamat sa Ginoo? Tungod kay imong gitanaw ang imong kaugalingon, makaya nimo bisag wala ang Ginoo. That is the spirit of pride. Mo na gingon din, humility is also recognizing that you need God's help, knowing you can truly succeed in your own strength. It is thanking God for your talents and gifts and giving Him the credit for your accomplishment. Now, another verse of the Bible, atong basahon pag-usab. Ang 1 Peter chapter 5, look at verse 5 to verse number 6 sa New Living Translation. Ato ning ibasa kagabi. In the same way, you
who are younger must accept the authority of elders. And all of you, no? Kitang tanan, all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but give grace to the humble. Thank you, God. So humble yourselves under the mighty power of God, because at the right time, at the right time, He will lift you up in honor. Pero unsay gingon sa Bible, kinahanglan isulob nimo, imong isuot ba kining gitawag nga spirit of humility. Spirit of humility. Nahibalo ka ba nga, no, tungod kay kung imong sulob maigsoon, kining spirit of humility, you can relate to one another. Pero sayon ra nimo ba ang gitawag bitaw nga makighalubilo sa ubang mga tao? Pwede ka makighalubilo sa mga tao nga naas pinakaubos. Pwede ka makahalubilo kung sa mga tao nga nasa taas. O ba mga tao, di sila maka-relate kay... Naipilo kang gano'n, di ta maka-relate sa ubang mga tao nga nasa ubos. Because tungod kaya itong giisip atong kugalingon, nga mas labaw ta kay kanila. And then, naipilo ka ba kung kana mo itong hunaw-hunaw, nagingon diha, because God opposes the proud. Meaning, doon ay dili ka panalanginan sa Diyos. God will not answer your prayers. Dili ka i-justify sa... Di ba, nahinumdum ka sa atong gibasa kagahapon, mahitungod sa istorya, mahitungod sa duha ka tawo nga nitong templo, ang usa ka tax collector, o niya ang usa ka Parisi, o niya ang usa ka Parisiyo ni sulod og simbahan, nag-ampo siya, ingon sa Ginoo, salamat ko nga dili ko pareha ng tawhana, salamat ko nga manggihatagon ko, naghatag ko sa akong tithes, o niya nga dili ko kawatan, o niya dili ko mananapaw, dili ko pareha ng tax collector nga nas gawas, nga makasala. Pero nahibalo ka ba? Niuli ko ning duha maigsoon, niuli ang si Ginoong Hesus mingon, ang gimatarong sa Ginoo dili tong Parisiyo, kung dili ka tong tax collector. Nahibalo unsa may paggapo sa tax collector. Wa gani siya makaisa sa iyang kamot o iyang naong atos taas tungod kay siyang siguro sa iyang sitwasyon, sa iyang sala nga iyang nabuhat. Ningon siya, oh God, kaluoy ko nga usa ka makasala. Mo nay usa sa mga maigsoon tibaylan nga naa ka spirit of humility nga wa tay mahimo kung wala ang Dios. Nahibalo ka ba kung naatay spirit of humility, gibutang nimo ang imong kaugalingon nga ikaw panalanginan sa Dios. Dunggon sa Ginoo ang imong pag-ampo. Bisan pa ang tinguha sa imong kasing-kasing ihatag sa Dios. Ang favor sa Ginoo, ang promotion sa Ginoo, ang kauswagan sa Ginoo, manaan nimo. Pero kung kining tao nga mapansigarbohon, munang malayo kas panalangan, hebel ko bagan, dali na kita kaaway, kontra. Muna kung manarbaho ta, pagsuod pa ganito sa trabaho, usa pa lang ta kabulan, muhawa na ta, kay kasabaan na ta. Di ba ninyo kung ninyo gabi nga kung ikaw nang empleo, kung ikaw gisuhulan, doon na kay suhol, maigsoon, masayop ka man og dili, apil na sa imong sweldo. Kung ikaw gikasabaan kay wa kay sala, apil na sa sweldo. Ngunang ubang mga tao kay dili gusto makikasabaan sila, kung di ka gusto kasabaan o i-correct maigsoon sa imong gibuhat, di maghimo ka gagalingon nimong kumpanya nga ikaw mo'y amo, ikaw mo'y mga saba. Pero kung ikaw empleyado karon, nya na kay amo, o niya bisag na kay wala kay sayo, wa ka nakasala, kung kasabaan ka, apil na sa imong sweldo, gisweldohan ka ana. Kay dili na magmatter kon nakasala ka bag wala, kay wa ta kahibalog kung si status sa amo. Ang amo siguro murag isapot o kung sa badiha, pero kung naa ka diha, manang ubang mga tao kay ikasabaan sila, mubahawa na pud sila. Paghawa nila, balhin na pud laing trabaho. Nakoy amiga kaniadto, gwapo na iyang posisyon actually. Gwapo na kayo ang iyang posisyon. Gwapo na ang iyang posisyon sa STI. O niya, nidako na yung sweldo. Ngoy pagsugod sa STI diri sa Davao sa una. Karon, gwapo na ang iyang posisyon. May ni hawa. Sulod na sa, walo na sa katuig, dako na yung sweldo. Kay akong pangutanaw ni mga kasabaan mangud ko, pastor, madili na ko sayo.
Ingko natural man na kay kung ano, pero wala ni hawa na. Hangtod karon bali na pud sila yung trabaho. Pagbali na po niya yung trabaho, kasama na po siya, bali na po siya hangtod wa gyud siya nahuman. Nahibalo ka bag nga no? Because of the spirit of pride. Mabito na yung kunin niyo nga kung manarbaho mo, apil na nasbayad ninyo, kung rebukeon mo, kung kasabaan mo, mali man og dili, basta nang empleo mo, okay ra na. Pero kung gusto mo nga dili mo kasabaan, o magpabadlong, paghimo mo glain ninyong kaugalingon yung kumpanya, paghimo mo kaugalingon ninyong negosyo, ya kamoy amo, kamoy mong sweldo nila, di ba? Bisag wala sila'y sayo, kasabaan gyapon nimo. Ingon niya na. Mao na nga ang gitudlo din sa pulong sa Ginoo nagaingon din nga let us clothe ourselves or dress yourself in humility as you relate to one another, because God opposes the proud, but He giveth grace to the humble. So humble yourselves under the mighty power of God. Why? Because at the right time, dunay right time, dunay panahon may igsoon. At the right time, He will lift you up in honor. He will lift you up in honor. Siguro karon wa pa ka nakita. Siguro karon napakasubos. Pero pabilin diha sa dapit maigsoon nga naa ang favor, ang grasya ug kaluoy sa Ginoo. Mobot ang panahon nga ibayaw ka sa Dios. Ibayaw ka sa Ginoo, dili sa kadautan kundi ibayaw ka niya sa kaayo maigsoon. Now another verse of the Bible, let's go to a book of Matthew chapter 18. Now look at verse 1 up to verse number 4 sa New Living Translation. Nag-ingon din about that time a disciple came to Jesus and asked, who is greatest the kingdom of heaven? Ang matinunan ng utana sila kung kinsay dako. The disciple came to Jesus and asked, who is the greatest the kingdom of heaven? Now Jesus called a little child to him and put the child among them. Verse 3, then He said, I tell you the truth, unless you turn from your sins, that's number 1, you turn from your sins and become like a little children, you will never get into the kingdom of heaven. Look at verse 4. So anyone who becomes a humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Thank God. Nangutana ang mga tinunaan. Kung Ginoo, kung kinsa may pinakadako sa imong ginharian. Si Ginoong Hesus mingon, ang una, kadtong mga tao nga ilang gitalikdan ang ilang sala. O niya, unsa pa ikaduha, and become a little children. You will never get into the kingdom of heaven. So anyone who becomes the humble as a little child is the greatest in the kingdom of heaven. May pala ka example sa Ginoo ang bata. Di ba kini bata dali ra kaayo ni mangkuan? Nga imong bunalan, imong i-correct sila, bisan tuod ug taod-taod mohilak na sila, mobalik na pud na sila. Ingon niya na maigsoon ang attitude sa bata because of humility. Nga ilang giisip nga kun wala ang ilang ginikanan, wala sila mahimo. That's why example ni Ginoong Hesus din. So anyone who becomes a humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Muna ang pinakadako nga tao sa ginharian sa Ginoo, dili tong dagko nga na-accomplish bitaw nimo. Dagko mga butang na hitabo. Kadtong mga tao may igsoon nga dunay ang mapainubsanon nga tao. Nahibalo ka ba ang taong mapainubsanon? Mao nang mga tao gagamiton pag-ayo sa Dios. Mao nang mga tao may igsoon nga ang presensya sa Ginoo nagdagaya, nag-overflow ang kinabuhi. Mao nang mga taong kanunay makadungog og tingog sa Dios. Mao nang mga taong kanunay gipanalanginan sa Ginoo, gipauswag sa Ginoo pag-ayo because of humility. Hinumdumi, ang humility speaks about the side of God. Spirit of pride, mao ni maigsoon ang lugar nga naa ang yawa ug ang yawa may nagpasiugdan ini. Now, children are naturally humble, and whoever is humble and teachable, that is why Jesus said we must be like children. He is not saying that we are to be like childlike. No, dili na bot ipasabot maigsoon kundi ang humility sa bata, ang teachable sa bata. Kung tudloan nimong bata, palitan karon kini si
si Bibi As, atong anak nila ni Aijil ug ni Motmot, kung tudloan nimo, karon kabalo na siya nga magkuan mo, kabalo na siya masugo nimo. Kumingo ko kuha atong kuan, you put this to trust kan, yan ang kuhaton at mag 3 years old na siya karong next month. Unya mo good night na siya. Unya musulti na siya kuan. Kung masugo na nimo siya. Unya kung makasala siya, tan-aw nimo murag siya imo siyang bunalan ang iyang kamot. Muhilak to na siya hangtod mubalik ra pud sa imo ha. Ang bata is teachable nga mga mo nay attitude buti pasabot dili childlike. Because the greatest are the most humble person. The greatest are the most humble because they are more like to learn, to serve, and not to think highly of themselves. Mo ni mga tao maigsoon nga makakat-on ba? Makakat-on sila unya kabalo sila mga lagad. Mo na nga gamiton ta pag-ay sa Ginoo kung naa kay spirit of humility umupay nobsanon ta daghan tag makatunan. Unya kung daghan tag makatunan, ganahan po ta mga lagad maigsoon. O bitaw na kinahang magpatudlo ta. Nahibalo ka ba? Dili ko maingon niini. As a pastor maigsoon diri sa city, Davao City. Kung dili ko teachable nga tao. Daghang panahon sa una nga isugo kong bagsong leader. Wa ko'y hanaw. Unya, ang mga tao, mao ni nayabag man ko. Yung itudluan na po ko sa pastor. Nga, kung mag-an ka, ang imong tingog ko, ang gikan suhan. Ay, ko madiskurahi. Hangtod karon nga tudluan ko, may sinabi na maminaw ko mga preaching ni Pastor Paul, uban pa mga magwali sa uban nga mga kuan. Akong nagtuon ko alabot niya na. Hangtod karon ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo wala mo undang. Muna abotang ipasabot ni masabdan mao. Ibutang ang imong kasing-kasing, ang imong kinabuhi sa dapit nga naa ang grasya ug pabor sa Ginoo. Ang grasya ug pabor sa Ginoo naa diri sa humility. Pero ang tunglo o kining gitawag kalisod maigsoon kini spirit of pride. Ano bisan saon ni magpaningkamot walay katagbawan ang imong kaugalingon nahibalo ka pagano tungod kay mao na ang imong gibuhat. The greatest are the most humble because they are more to learn. The humble heart is a submissive heart, an obedient heart, a childlike heart, a heart of full of faith, a heart able to trust even ngadto sa kamatayon. The humble heart doesn't fight for self even when sila na matarong maigsoon og tama. The humble heart doesn't fight for self even when right. It's not defensive. It's fight for God to be glorified. Kita usahay di lang gani natin matan makigaway na dayon tanaw no. Di ba dunay ingon sa Bible nga ang panimalos dili ato, dili ato iya sa Dios ang panimalos. Mao na nga uban mag-away di pagit sa Facebook. Naghimo ang Facebook kung ilang awayan sila naglalis lang pakialam sa mga tao inyo ra man ang away. Now, when you humble yourself, you can respond to learn from criticism without becoming defensive, whether it is deserved or not deserved. Likewise, you can be aware of your failures without being emotionally devastated. You can ask forgiveness when you are humble. That's true. Sayo nimo ang pagpangayog pasaylo kung naa kay when you are humble person. Even if you think you are only 1% wrong, sila 99.9% sayo, gamay ra ang imong sayo. Pero sayon rang gihapon nimo pagingon, I'm so sorry. Why? Tungod kay naa kay spirit of humility. You can easily apologize for what you did. What unsay gibuhat nila nga sayop maigsoon. Sayon nimo sila pasayloon. Nahibalo ka bag ngano because another verse of the Bible
Gingon dinhi sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24, if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled with that person, then come offer your sacrifice again. Ang buti pasabot, kumuana tas templo, unya nahibalo ka nga dunay tao nga nasuko nimo, dunay tao nga nakay pagdumot, ayaw pagpadayon og simba. Adtua sa tong tao maigsuon nga imong ikaaway o nasuko nimo o ikaw nasuko niya. Ang imong halad biyai sa diha pag-reconcile sa ngadto sa tao. Muna nga mao ni ang gusto na kong na inyong masabtan maigsuon. Now, last verse sa Bible. Last verse sa Bible gitawag ning humility in action. Unsa humility in action? Mao ning bersikulo nga atong gibasa ganina sa introduction. Sa Philippians chapter 2, look at verse 5 to 8. Ingon, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position as slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died in criminal's death on the cross. Now, ang akong pangutana karon maigsoon, susiha ang imong kaugalingon. Unsay kulang? Asa ka dapit nga nagkulang? Nganong hilay kaayo? Nganong nagpabilin ka nga maulang gihapon ang imong kinabuhi? Ayaw pamantay sa ubang. Ang ingon sa Biblia, search your heart, tanawa ang imong kaugalingon. Hinuktoki ang imong kaugalingon. Unsay kulang nimo? Naba ka spirit of humility or the spirit of pride? Unsang klaseng espiritu? Ang tanang ko nimo karong gabi. Unsang klaseng espiritu nga nagakontrolar sa imong kinabuhi? Unsang klaseng espiritu? Espiritu nga iya siyawa o ang espiritu nga iya sa Dios? Kay kung ang espiritu nga iya sa Ginoo, yung spirit of humility, nahibalo ka ba? Mauni ang position or dapit maigsoon nga ang grasya sa Ginoo yang ibubo. Because God opposes the proud, but He gave it grace to the humble. Grace, 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 blessing, tanan, grasya, panalangin sa Ginoo. Pero kini nga lugar, mao ni ang kontra sa Dios, mao ni ang tinunglo nga lugar, mao ni ang lugar maigsoon nga di ka maka-eksperyensya sa blessing ug prosperity nga gikan sa Dios. Hinumdumi hapit na mo balik ang Ginoo. Hapit na mo abot ang Antichrist. Nya, kamusta ang imong kinabuhi? Mao na nga ibutang ang imong dapit, ang imong sarili sa dapit nga makapahimuot ka sa Dios. Sa dapit nga makaalagad pag-ay sa Ginoo. Sa dapit maigsoon ang panalangin sa Ginoo nag-awas. Nag-awas. Hiring dapita. Pero kining dapita galisod. Mo nang nangutana ko nimo, unsang klaseng espiritu nga nagakontrolar nimo? Espiritu sa yawa o espiritu nga iya sa Dios? Ikaw rin nahibaluan na. Mo nang karon magampo ko sa Ginoo na makagawas ka sa espiritu nga niya sa yawa. Umubalhin ka sa espiritu niya sa Dios. Tungod kay at the right time, at the right time, God will lift you up in honor. Kung niya ka nga side maigsoon, humility. Mo bitaw na naibalo ko ba nganong gibayaw sa Ginoo si Moses? Mingon ang Biblia nga walay laing tao nga sama kang Moses nga pumaydob sama. Pila ka millions ka mga tao nga iyang gidala ngadto sa kamingawa, ngadto sa yuta saan. Pero nagpabilin si Moses nga matinumanon sa Dios. And then pila ra gud ka tawo ang imong gidala? 3, 4, 5 ra mo kabuok diha, 6, 10, 20 ka tawo. Dapat magmatinumanon ka.
makabaton ka lang, matinumanon ka lang kung naka spirit of humility. Siguro kay naay problema, lain-lain problema nga itong mga anak, itong mga apo. But because of the Spirit of God, because of the Spirit of humility that is in you, natakil ni mo maigsoon ang tanan. Ikumpara ni Moses, millions, pila ka millions ka matang gidala. Yet, God told him nga wa na isusama kang Moses. Tabangan ta sa Diyos. At the right time, even though at the right time, He will lift you up in honor. There is a side of humility. Asa nga nga side karon? Humility of the spirit of pride. And humility ng grasya sa Ginoo. Spirit of pride, dili na sila magpatudlo, dili na magpakorek. Sila mo'y tarong, magbagulbol, mo reklamo, mo hawa, mo undang, mangita na puglain. Sige. But thank God, naibalo ka ba? Nabilong ko niya nga church. Pagdawat gid nako ni Ginoong Hesus nga ako Ginog manuluwas in 1977, that was 1977. 1977 ko nabaptize sa Holy Spirit. Sa 1977. Ang church pa sa una dito pa sa Legazpi. Wala may janitor sa una, ako ay mag-janitor dito. Maglimpyo sa CR, tanan. Lampaso pag tong bunot bitaw gamiton. Hangtod nga nagtukod og simbahan dinhi sa Arteaga. Kami gihapon to. Magkuan diri kami magbantay. Kami magtrabaho diri sa una, wala. Tungod kay photographer man ko datay. Kung sa ala ko lang ito. Sukad kani adto gikan sa Legazpi Street hangtod diri may igsoon. Di sa Arteaga Church hangtod karon. Bata pa ko niabot diri sa Davao. Diri ko na minyo. Mga apo na ko dagko na. Mga anak ko. Mga minyo na pud sila. Hangtod karon nagpastor dito. Muna nangayon ko ninyo nga kining akong giwali ako ning kasinatian. Ako magpabilin ka daghan kog nangaaging mga problema, uban pa nga mga taki sa yawa, uban pa nga mga personal nga hinuduma, we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against powers, and rulers of darkness of this world. Kung ginomingon, the battle is not yours, but of God. Muna niyong kuninyo karon, unsang klaseng espiritu nga nagpuyo sa imong kinabuhi? Unsang klaseng espiritu nga nagdiktar nimo? It's the Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit magod nagdiktar nato, it's humility. Pero kung ang demon spirit, ang evil spirit nagdiktar nato, spirit of pride, spirit of proud, spirit of destruction. Muna magampo ko sa Ginoo karon. Let's pray. Ang unang butang atong ampuon karon mo, magampo ko sa Ginoo kaninyong tanan may igsoon nga makabaton ang espiritu sa Ginoo. Ay akong pagampo nga nakatunan ninyo kini nga mong pagtulunan. Nga doon natay ang atong pagpangalagad ba sa Ginoo kay baluta. Nahibalo po taon sa klaseng espiritu nga naga-diktar nato. Espiritu ba sungayan o espiritu ba sa Ginoo? Pwede ba gibayaw inyong kamot? Ginoo, salamat sa kamatuoran sa imong pulong. Salamat nga imo mangitudloan. Ingon ka, let this mind be in you, or let this characteristic be in you, which was also in Christ Jesus. And Lord, nagampo ko sa ngalan ni Ginoo Hesus sa tanan mga viewers, sa tanan ng mga listeners, Ginoo, I pray nga makabaton sila sa spirit of humility that comes from you. Tungod kay kini nga side, spirit of humility, naadiha ang imong presence, nadiha Ginoo ang imong approval, nadiha ang imong blessing, healing, protection, favor, tanan, satisfaction Ginoo nadiha. Okay, ikaw nag-ingon at the right time, you will lift it up and honor because of humility. But the other side, Lord, distraction, kaulaw, kalaglagan, tungod kay
The spirit behind spirit of pride is Satan. Satan is the mother of pride, is the mother of all sins, and lead to disobedience against God. And Lord, among gitinguha nga magsinugtanon minimo sa tanang panahon. Kuha ang Ginoo kini spirit of rebellion, disobedience, tanan nga mga klase-klaseng sala Ginoo. Tungod kay ang tinubdan ining tanan because of pride. Pride, paingon ngadto sa rebellion, paingon disobedience, murmuring, fighting, criticism, comparing to one another. Lord God, tonight in the name of Jesus, continue to bless each and every one of us, Lord, as we continue to serve you. And we are waiting, we are looking forward of your coming, Lord, in Jesus' name. Na mahimong productive ang among kinabuhi, Lord, because we have the spirit of humility and we reject the spirit of pride. Thank you, Lord Jesus. Nagampo ko na imong sulbaron ang tanalang problema, tanang sakit sila magkalawasan, imong ayohon Ginoo, ang panalangin Ginoo magagaya ngadto kanila. Oswaga ang ilang mga negosyo, ilang mga trabaho, o ikaw magabantay kanila Ginoo karong gabi. These are my prayer with thanksgiving in Jesus' name. Karon magampo ko maigsoon sa tanan nga modawat ni Ginoong Hesus nga inyong Ginoo luwas. Ang inyong buhaton maong ibayaw ang inyong tuong kamot unya sabat mo sa kong pag-ampo. Ang tanan niyong Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw nga akong Ginoo manuluwas. Pasaylo ako Ginoo sa akong mga sala nga akong nabuhat sa mga tubangan. Hinluoy ako, matarong ako, hugasi ako Ginoo sa imong hamilit na dugo. Isulat Ginoo akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ug salamat sa imong kamatayon, salamat sa imong pagkabanhaw, ug salamat nga ikaw mobalik pag-usa aron pagkuha ka na akong Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw nga akong personal o Ginoo sa akong kinabuhi. Isulat Ginoong Hesus akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ini akong pag-ampo, uban akong pagpasalamat ug pagdawat nako ni Ginoong Hesus nga akong Ginoo mo naluwas. Amen. Kamong tanan nga nagdawat na ni Ginoong Hesus, ang kamong mga anak na sa Dios. Thank you for watching and thank you for supporting this ministry. God bless us all. Bye-bye.